Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin panandalian. Father in heaven, Lord, we thank you for this time. Lord, hiniling po namin na gabayan niyo po kami, tulungan niyo po kami, Lord, na ang aming pong mga matutunan, Panginoon, ay maging malaking tulong po sa darating po na DWIS examination. Maraming salamat. Ito po ay may panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so I would like to just ask, sino po sa inyo ang nakapag-participate sa ating unit for today? Okay, si Richard. What about si Myla? May, nakapag-participate ba kayo sa unit test today? Okay, si Richard, okay na si Richard, no? Si Perlin, I don't know if you have taken the quiz. Uh, we do the unit test whenever we complete the first, whenever we complete each module, no? Sa DOS kasi meron tayong 5 module na binubuno. Yun yung ano natin. Kaya medyo ika nga you have to review the videos that we have had sa nakalipas, no, even doon sa ibang kasamahan niyo na grupo, kasi that's where we upload the videos of our past lessons. Okay. Richard, I would like to ano lang kasi hirap akong ipasok ka sa ano. Na-send mo na sa akin yung iyong Messenger account. Yeah, in-unmute na kita. Dali ah. Yes, sir. Nasaan ko po? Okay na. Okay, oo. Kasi ang ano natin, lahat ng enrolled, sinasama natin sa group chat, no? So official sa group chat para kung may mga announcements tayo, iisa lang ang ating pinupuntahan na 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 group chat. Okay, sir, pawait pa lang po. Okay. Sige po. So tuloy po tayo. Kung in case lang if you had problems sa inyong ang tawag na ito sa inyong quiz, you let me know. Pero asahan ninyo once na kayo ay nag-participate at pumasa kayo sa kasi naglalagay kasi yung system ng passing score, average na score. Kapag kayo pumasa, pinapadalan kayo agad ng system ng email. Have you checked, Richard, kung nakita mo na yung result ng iyong quiz sa email? Wala pa? Oh, if you have time, paki-check, no? Kasi diyan kayo pwedeng pwede kayong magkaroon kayo ng guidance regarding doon sa mga quizzes, no? And then actually part of those material na ilalabas natin sa inyong final examination with AUSA will be derived from the unit tests. Doon manggagaling po 'yon. Kaya kung hindi kayo makapag-participate sa unit test, medyo sayang kasi ano yun eh, yun na yung accumulation ng knowledge, accumulation ng test questions na probably lalabas sa inyong final exam sa AUSA. So tuloy tayo ngayon. Ang ating topic, nandito na tayo ngayon sa pang pangalawang module, no? The module that we had in the past is the module about the fundamental concepts of massage therapy. No, pag sinabing fundamental, ito yung mga payak na mga bagay na dapat nating ma, ma-internalize, tulad halimbawa kung ano ang pinagmulan ng masahe, no? Ano yung kanyang evolution until the present time, no? And then also ang mga batas na pinaiiral ng DOH, no? So pahapyaw na pinag-usapan yan, although most of the discussion on the guidelines of DOH pertaining to massage will be tackled sa next na session or next na module natin. Okay, sa ngayon, welcome dito sa pangalawang module, which is the massage therapy application. If you have your manual with you, it's found at pages 143 to 183. Ngayon, ano yung kanyang learning objectives, no? Number one, for you to be able to identify and explain the massage therapy processes. There are 3 stages of massage. There are 3 processes of massage, and these are the following. Number one, pre-massage. Number two, massage proper. And then number three,
post-massage. And then for you to be able to apply various massage strokes. Ano yung mga strokes? We have the five basic strokes which are the following: effleurage, petrissage, friction, taputment, and vibration. And then ano yung naman kanya mga variations? Meron tayong, for example, one variation is 100, 200, and then may mga sub-variations. So yun yung tatalakayin natin dito sa sa bahagi ng ating pagsasanay, and then mai-apply din natin yung ika nga yung DOH Massage Licensure Protocol, no, Performance Protocol, which is the LPP. And dito na yung mga SOAP, yung Subjective Objective Assessment and Plan, things like those, no. So yun yung mga pag-aaralan natin. Now, ang unang bahagi ng ating talakayin para sa module na ito would be more on may mga discussions yung gagawin natin, and then pagkatapos po noon magkakaroon na tayo ng hands-on, and even uh, magkakaroon na tayo ng actual, no, actual na gagawin natin. So I might be give you assignments, and then later on i-perform ninyo, or I will share with you yung mga spiel na ginawa ng ibang estudyante, in which case you have to memorize para eventually yun na din yung inyong ipi-perform. Okay, let's go into the definition of terms. Application refers to the process of applying something. Assessment is the evaluation of the health status of an individual. And assessment could be the one that's being used also sa inyong oral and practical examination. And then documentation is the material that provides official information serving as a record. And then ang sumunod naman ay massage therapy is defined as the process of kneading or manipulating a person's muscle and other soft tissues in order to improve their well-being or health. Parang ano din po, may similarity po siya doon sa definition natin ng massage, di ba? Sabi natin massage is a method of healing that applies various techniques such as hand, fingers, feet, ganon-ganon. So, ayun po yun. Ang sumunod naman ay ang palpation it is an assessment tool of the body by or through the use of the sense of touch. No? Yun po yung palpation. And then the range of motion is an extent or limit to which a part of the body can be moved around a joint. No? So yung rotation na magagawa natin doon sa ating upper extremities, like here, no? Yung upper extremities, yung paano siya maro-rotate, and ganoon din yung lower extremities, no? Paano din siya magagalaw. Okay? So range of motion. The next one is the sensory assessment. It's a form of assessment that uses the human senses, particularly the sense of touch. No? So parang similar din sa palpation. Okay? So sensory is with the use of our senses, no? The sense of smell, the sense of touch, the sense of sight, the sense of taste. Yung And then, sumunod naman ay ang salitang stroke, no? Ito ang context ng stroke, hindi po yung medical stroke, no? Hindi po yung MI or myocardial infarction, kung hindi po yung stroke na pinag-usapan dito ay movement, no? Pagkilos, no? And if you remember yung napag-usapan natin kanina, 'di ba? Mayroong five basic strokes such as the effleurage, petrissage, friction, taputment, vibration, and friction. Okay, ang sumunod naman ay ang visual assessment. Okay, pag sinabing visual, it has something to do with the eyes, and ito ay sa pamamagitan ng pagtingin ng physical condition ng client natin, no, by the use of the sense of sight. Nakikita mo kung ano yung kanyang kondisyon, kung ang pasyente ba ay mukhang malusog or ang pasyente ba ang mukhang parang may sakit, no, based dun sa kanyang tone ng kanyang balat, yung gano'n, no, based dun sa kanyang posture, and of course yung kanyang behavior. So doon natin malalaman. Yung panghuli is yung vital signs. Vital signs is defined here as a clinical measurement, specifically involves the use of checking the pulse rate, the temperature, respiration, and blood pressure. Ito ay nag-i-indicate ng status, no? Nag-i-indicate ng condition ng ating client kung siya ay malusog o siya ay may mga dinaramdam.
Okay, so yun po yung mga katawagan natin. Now, tutungo tayo ngayon sa three stages of massage and its components. Tulad ng banggit natin kanina, ito ay particularly applicable sa inyong oral practical examination, and in fact ito yung inyong ipe-perform. Ito yung pattern na inyong gagawing performance doon sa inyong sa harapan ng inyong assessor, no? Uh, yung una sa lahat yung pre-massage, no? Tatlo yun, pre-massage, massage proper, and the post-massage. So the pre-massage consists of two main activities conducted prior to massage application. Una sa lahat, yung paghahanda. Anong ihanda natin? Ihanda natin yung massage table. Ihanda natin yung, of course, with the use of the linen, no? Ilalatag natin yung linen, ilalagay natin yung mga towels. At the same time, nandun na ilalagay din natin yung mga alcohol, the oil, and of course, the other massage paraphernalia. And then pagkatapos noon magkakaroon ng client assessment. So makikita natin dito ngayon yung therapist dito ay may hawak-hawak siyang form. And in your case, you'll be holding what we call as the SOAP form. Ano po yung SOAP form? Okay? Actually, dalawa po yun ha. Hindi lang pala yun SOAP form. Pati na rin yung client intake form. Client intake form precedes the SOAP form. So yung client intake form, nandun po yung basic details about your client, and then yung SOAP form, nakakabulol, ano? Subjective, which means subjective objective assessment and plan, ay ito yung maging form na kung saan ay magdo-document po tayo, no, regarding doon sa ating patient, and lahat ng maging observation natin doon natin ilalagay. Now, once you're done with the pre-massage stage or phase, now we proceed to the massage proper. So pag sinabing massage proper, ito na yon, no? After nakuna muna ng vital signs yung client, after na-document mo naman yung result ng pagkuha mo ng vital signs sa kanya, then you ask permission from the assessor at sasabihin mo, sir, maaari ko na bang padapain yung aking model o yung aking client? And then pag dumapa na yung model ninyo, then ready na po siya, pwede nyo na siyang masahiin. Dalawa po yung pwedeng mangyari sa pagdapa ng client. Kung bago siya dumapa, ay ang binigay ng assessor sa inyo ay case. No? Pag sinabing case, mayroon siyang condition na pinabubunot at nabunutan po ninyo. Halimbawa, ay ang case ng patient ay insomnia, no? There are several, 'di ba? There are several indication, no? Yung in-indicate for massage na napag-aralan natin sa nakalipas. So, ito ngayon, i-apply na natin ngayon, no? So, yun nga, tulad ng banggit ko kanina, dalawa lang po yun. Either mayroong case or walang case. Either mayroong case or ang ipapagawa lang ay wellness, no? Wellness massage, no? O relaxation massage. Yung ganon. So, anong difference ng dalawa? Ang difference ng dalawa, pag sinabing may case, naturalmente, pagdapan ng model, gagawan mo siya ng manipulation based doon sa case na napulot ninyo o nabunot ninyo. No? Tulad ng halimbawa ng insomnia, so ano yung maging strokes? Yun yung gagawin. Ano yung karampat ng stroke? And then after that, report kayo sa assessor, sabi niyo na perform niya na yung case, na perform niya na yung therapeutic side, then you are now ready to perform doon sa 5 basic stroke manipulation. Well.
So, yun, tulad ng sinabi natin kanina, ito na yung time na may perform ninyo yung 5 basic strokes. And why is it important? Because that is where the core of the exam goes. No? Yung core ng inyong oral and practical examination, yung 5 basic strokes. Okay. So, and then pagkatapos ng perform yung 5 basic strokes, tayo na ngayon ay, oh, sandali, bakit napunta tayo dito? Oh, okay. So, nalaktawan. Ang panghuli, tingnan natin itong ano. Ang panghuli kasi dapat niyan ay yung ano, yung inyong post massage. Okay, ito yung post massage. So balikan natin yung mga slide ano kanina. So dito na kayo, pre-massage, massage proper, and then the post massage. Ano naman yung post massage? Of course, ito yung stage na tapos na po yung pagmamasahe. Okay? Kaya ito na yung tinatawag na post massage at it consists of two areas. No? Number one, documentation. Meron ka uling fill upan na post-evaluation form and then of course yung aftercare. No? Ano yung pwede mong i-assist, i-suggest, no? Para ma-maintain ng client yung ika nga yung healthy lifestyle. Ano yung mga mungkahi mo sa kanya. But this should be only a few. Kasi para hindi masyado hahaba yung iyong DOH oral and practical examination. Okay. So ngayon, balikan natin uli, Bagya, yung ating bahagi ng massage proper. At ito ngayon ay yung 5 basic strokes. No? So as we said, merong 5 basic strokes. We will be discussing in detail later on yung ano yung mga variations niya, ano yung kanya mga sa variations. And then of course, mas maganda din kung alam ninyo ang ano ang kanyang mga katawagan, yung mga description ng bawat isang stroke, no? And then you describe how it is performed. And of course, mas maganda, lalong maganda kung matandaan ninyo kung ano yung mga benefit, no? Kasi may yung bawat stroke kasi may kanya-kanya po siyang built-in na benefit para dun sa ating client. Okay? So ito ngayon, we will try to look at the video. I don't know kung kaya ng signal natin. Panoorin natin yung video ng oral practical exam and how it's being done. No? So maya-maya pag-usapan din natin yung mga detalye na ito. So let's take a look at this. Morning, ma'am. I am examining number 001. Narito po ako upang kumuha ng oral and practical examination. Narito po ang aking permit. Ma'am, maaari ko na po bang ihanda ang aking gamitan sa pagmamasahe? Go ahead. Ma'am, naayos ko na ang kagamitan sa pagmamasahe. Maaari ko na bang papasukin ang ating client? Go ahead. Good morning, ma'am. Welcome to our spa. Maupo po na kayo, ma'am. Maaari ko po bang malaman kung anong activity tayo dito? Ganun po ba? Ilang araw po yan, ma'am? Naipabigay niyo po ba yan sa doktor? Sige po, ma'am. Hayaan niyo po at titingnan natin kung ano po magsusunod natin sa patient. For the meantime po, pakifill up yung po ng form. Ano pong kabuang plano ng pinapalisip? Ma'am, katulad po ng sinabi ko kanina, sa po ang kulturan, bilang validation po, kukunan po kayo ng vital signs.
Myla, okay ba yung audio? Naririnig mo ba, Myla? Paki-thumbs up kung naririnig mo yung ano. Okay naman yung... mahina. Mahina o wala? Walang audio? Mm, okay, sige. So, sige, habang ano piniperform ano ko na lang, i-describe ko na lang, no. Okay, dito sa part na to, ito yung ano niya, no. Ito yung nagpapaalam si assessee na mag-aayos na siya ng massage table. And then sumunod dito, ito na ngayon yung pag-arrange ng massage table, nakaroll yung towel, and then yung mga massage paraphernalia ay naka-display doon sa massage table. And then after that, uh, you will ask permission from the assessor na papasukin na yung client. Pagpasok ni client, then that's the time, paupuin mo na si client, and then magkaroon kayo ng initial na discussion kung ano yung kanyang condition. And in this case, dito sa video na ito ay pinakita nung inyong assessee na ang model ay may complaint sa kanyang back, no, may back pain siya. Ayan, no? So, nagsimula na siyang i-discuss based doon sa form yung mga detalye na kinakailangan ng client. Now, gusto ko lang i-correct ng kaunti dito sa video na inyong napanood na dito kasi binigay sa client yung yung form para siya mag-fill up. Um, In the actual performance, hindi namin papayagan, ako hindi ko i-recommend, I should say, na ang client ang mag-fill up ng form. Kayo ang mag-fill up ng form, based doon sa form na yan, yung SOAP form na yan, and then, ang gagawin nyo lang, ibigay sa client para siya ang pipirma. Nakuha nyo yon. Huwag niyo ibigay yung form sa kanya para doon siya magbabasa, doon siya magsusulat kasi it will take time. It will take time, no? Medyo maiinip yung aseso ng ganun. So ang gagawin lang natin, what are the important details? Halimbawa, yung pangalan, no? Ilang taon siya. You don't have to ask about the exact address. Pwede naman tanong kung anong barangay siya, yung ganun, no? So, ano yung kanyang condition? Ano kanyang chief complaint? Ka nga, no? So everything will be based on those information. Pero like what I said, sa form kasi kung titingnan mo na maigi, actually, medyo marami siyang mga detalye no, no? And hindi naman talaga yon kinakailangan, no? That's only for formality. Okay, so there you are. Uh, at this time, ito yung pre-massage na sinasabi natin. Ngayon, tutungo na tayo dun sa massage proper. So yung massage proper na yan, hindi ito na, nakadapa na si model. Okay? Nakadapa si model and then na-apply yung proper draping, no, yung tamang pag-cover sa ating model. Meron tayong ano nun sa so if I will be able to see you then in the next few weeks para sa inyong face to face natin. Yan actually yung gagawin natin. We'll be doing more on that, no? Ito sa all practical aspect ng ating training. Ayan, no? So, ito na yung panimula ng kanyang pagmamasahe. Na-plan niya na yung number one, yung ginawa ni therapist ay in-address niya yung concern. Yung chief complaint, which is back pain, binira niya muna ng treatment and then afterwards, gumawa siya ng 5 basic stroke manipulation. Ayan, no? So, kasama na po yan. Nandun na yung variation, pinirform niya yung sa variation hanggang sa nakumpleto niya, no? So, once done with the presentation, once done with all the strokes na sinasabi natin dito, then si model ngayon ay, yan, tutungo na siya doon sa bahagi ng post-massage. Tingnan natin yung post-massage. So, there you are.
Ayan, kumpleto pa rin yung ginawa niya, no? Kita natin kanina yung lahat ng 5 basic strokes and then variations sa variations ay pinperform na dito. And then afterwards, ayan, ito na ngayon yung bahagi ng post massage. Hindi, either way lang naman yon na kukumpletuhin mo yung 5 basic strokes and then gagawin mo to, no? Tatapikin mo yung client or while you're doing your 5 basic strokes, there are times na andun ka pa lang sa Florence, sasabihin ng assessor, post massage. No? Perform post massage. Ganun na yon. No? So, pagka ganun ang situation, huwag ka nang mag-react. No? Kasi minsan yung mga estudyante may tendency na, kasi kabisado niya ng 5 basic strokes, di ba? Doon pa lang sa Florence, pinatatapos na siya. Parang nanghihinayang yung estudyante. No? Nangyayari po yan. Nanghina yung estudyante at nakikiusap, Sir, pwede bang tapusin ko muna yung 5 basic strokes? Okay. Ang tanong ko lang diyan is, yan ba ang preferred ng assessor na gagawin mo? No? Wala namang problema, pwede makiusap, pero the moment na mag-insist si assessor na yan ang gagawin mo, kung ano yung gagawin mo, then you don't have any option but to follow. Malinaw po 'yon, no? Ah, pero katulad ng sinasabi ko kasi, may mga tsansa na si assessee, no, yung examinee na yan, kilala na, alam ng assessor na yung mga procedure na yan is AUSA. Mayroon kasi minsan ganung bias no? The way we do things, iba kasi yung ating approach doon sa all practical exam, no? Meron tayong nakakahon na presentation, ika nga. At minsan, dahil sa, kunwari, there was an instance last sa Manila, no, sabay-sabay po yun. We have around mga 100, 200 students taking the examination. So, madali nila maspat agad. Kaya si assessor, pagka nakita niya na alam niya na sa simula, ito yung estudyante na to is under AUSA, minsan kasi ay niya nang tingnan yung sumusunod na gagawin. Sumusunod o susunod na gagawin. Okay? For example, Epsilons, pagka gano'n, no? Sinasabi niya na, oh, that's enough, that's enough. Proceed ka na sa post-massage. Yung gano'n. So, ang suggestion ko lang, wala kang choice but to follow. Okay? Never ever argue, never ever insist anything with your assessor because at that time na kayo ina-assess, ang tawag niyan, ang inyong performance ay nakabase doon sa preference, doon sa instruction na binibigay ng inyong assessor. Okay. So, fast forward, dito na tayo ngayon sa post massage. Ang ginagawa ng therapist na dito ay pag narinig niya yung sinabi ng assessor, okay, proceed, yung ganun, or perform the post massage, yung ganun. No? So, tatapakin mo na yung client at sasabihin mo sa kanya, siya ay magpapahinga, and then afterwards, sabihin, ikot ka lang ng konti, and then sabihin mo, tapos na yung pahinga, maaari na po kayong mag-side lying position. Let's see, nasa yan dito. No? Maaari na kayong tumagilid, and then, ayan. No? So, it's ayan, so ina-assist na ni examinee yung model na nakaupo and then binalik niya, kinover niya uli yung patient and then ina-assure niya na patungo dun sa kanyang maging upuan. Okay? So upo na yung ating model. Pag upo ng ating model is dito na, papasok na yung documentation. Di ba? Dalawang parts yung ating post-massage. Documentation. So pag sinabing documentation, meron lang konting katanungan. Parang comparative lang, no? Comparison lang nung ano ang kanyang nararamdaman before the massage and after the massage. And then magkakaroon po ng scaling, no? 1 as the lowest, 10 as the highest. Parang gano'n, no? So, referring to pain, things like those. Okay. And then, yun. Pagkatapos nung nasabi na natin yung ating o nakuna na natin o nagawa na natin yung documentation stage ng ating post-massage, then this is now the time na ipiperform o gagawin nyo na o sasabihin nyo na yung dapat sabihin relative doon sa yung aftercare. Ayan. Okay? So, ito lang yung aftercare na nandoon ka mismo sa setting, no? Basi, di ba pag sinabi ng aftercare, pag, kunwari, paggawa ka ng cellphone, yung aftercare noon, pagkatapos mo nabili, nagpagawa ka, then merong gap na mahabang panahon. Pero dito mapapansin natin, yung aftercare natin is immediately done after we perform the documentation.
So ano yung sasabihin? Simple lang sasabihin natin, no? Sasabihin natin doon sa ating model na, well, of course, natanong na natin sa kanya kung ano yung dapat na i-document natin. And then, now is the time for us to tell our client regarding doon sa masasabi natin na pwede nating i-recommend na maging bahagi ng kanyang healthy lifestyle. Halimbawa, ma'am, ah, maaari ko pong isuggest sa inyo para ma-maintain po ninyo ang inyo pong malusog na pangangatawan o ma-maintain po nyo yung ika nga healthy lifestyle. Kayo po ay uminom ng maraming tubig, kumain ng sapat ng masustansyang pagkain, yung mga ganon, no? Magpahinga ng maayos, things like those. So very short lang na mga pointers. And that already constitutes your post-massage, aftercare under the post-massage. Kaya, ayun na, no? So once you have said that, tulad nung nabanggit na rin natin, let's try to be um, shorten natin yung information gathering na gano'n, sharing na gano'n, para pagkatapos noon, kung ready na po natin na nakuha na po natin yung information at nasabi na po natin yung dapat sabihin sa client, then we can now answer a client out of the examination room. Okay? So, ayan na po, no? So, ito na ngayon yung time. Let's take a look at this one. Ayan, no? So, inusher na palabas ng examination room si model. Okay? This is where you also thank kung ikaw yung model, pasalamatan mo yung nagmasahe sa iyo. And then, after that, you face now the assessor at saka mo sasabihin sa assessor, sir, nakalabas na po yung aking model. Maaari ko na bang ligpitin ang kagamitan sa pagmamasahe? Let's take a look at that kung nasaan yun dito. Okay? Ayan, hindi, nagbabay na siya, no? So, anyway, so yun, pasalamatan natin yung paglabas ni client, pasalamatan si client, and then harapin si assessor, sabihin kay assessor, nakalabas na po yung aking model, sir. Maaari ko na bang lipitin ang kagamitan sa pagmamasahe? And then, pag sinabi niyang go ahead, and then that's the time you retrieve back your paraphernalia, ilagay mo sa bag na maayos, and then ifo-fold mo na maayos yung linen, no? Yung towel, yung linen, ilagay mo din sa bag. And then once na ready na po, hawakan mo na maigi yung gamit, and then you look again at your assessor and sabihin mo sa kanya, sir, naligpit po na yung kagamitan sa pagmamasahe, maaari na ba akong lumabas? And then, there you go. Paglabas mo na, that's the end of the story. Ayan. So, tulad nung nasabi ko, ito yung bahagi ng ating oral and practical examination that you have to very, very, very familiar, no? Para dire-diretso po. Tulad na nasabi ko po, kung kayo ay, most of you naman ay nagmamasahe, so hindi masyado maging mahirap po sa inyo para gawin yung dapat ninyong gawin. Kaya lang po, word of caution kasi unlike nung nangyari mga nakalipas na assessment ng mga estudyante, ang sa ngayon daw ay hindi lang kasi purely presentation no? Minsan tumatagal na raw Kasi alam niyo po nung dati, based sa aking analysis, nung previous na DOH CMT ang humahawak, the normal schedule or the normal timetable for the oral practical exam is around mga 15 to 20 minutes. Nakuha niyo po yon. So, I think what explains the shortness, kasi short lang yung 15 to 20 sa totoo lang no? Short lang po siya because of the influx of so many students. So, ang daming estudyante, no? Nung nakalipas, libo-libo yung nag-exam. Sa AUSA, daan-daan yung mga estudyante natin. No? So, ibig sabihin nun, yun yung kasagsagan ng kahigpitan din ng DOH when it comes to the examination, no? When it comes to the license. Kaya, ganun. Pero ngayon kasi, sa mga nakalipas, dahil bago yung komite, no, na humahawak niya yung examination, if you still remember, dati kasi Health Human Resource Development Bureau ang humahawak. Ngayon naman po ay Health Facilities Regulatory and Services Bureau. No? Yun po yung humahawak. Sila po yung talaga nag-inspection ng mga hospitals, mga clinics, mga pharmacies, mga ganon. And then binigay sa kanila yung obligasyon patungkol sa licensure examination. Kaya yun nga ang aking narinig na mga input ng mga nag-exam, yung kanilang feedback I should say, sabi nila, sir,
medyo marami din sila mga tanong-tanong na sa amin. Okay? Kaya po 'yon. But the good news is for me lang, the good news is walang hindi mataas ang casualty. Yung casualty rate mababa, no? If ever na may bumabagsak, pero sa awa naman ng Diyos sa AUSA, sa past two exams natin, walang isang bumagsak sa oral and practical examination. So that is, sa tingin ko, there is somewhat a glimmer of hope, no, na hindi masyado maging mahirap sa ngayon yung oral practical. So that means to say, ang medyo kailangan talagang bubunuin ng panahon yung yung written examination, because you could never take the oral practical examination unless naipasa mo ang DOH written examination. Okay? So the same pattern po yung gagawin po natin. Linawin ko po sa inyo. I will not recommend anyone unless he or she passes our evaluation. Okay? So yun po ha. Kaya sa akin mahalaga po yung pag-aaral ninyo, kasi kahit na po kayo ay bayad, kung hindi nyo naman ipapasa yung evaluation ng school, that means hindi kayo prepared for DOH. Okay, ganun lang po yun, no? And I'm very sorry to say na medyo pagdating sa ganyan, kilala po ang AUSA na mahigpit, no? Kaya nga mababa yung ating yung mababa yung ating mortality rate, no? Mataas, ibig sabihin yung ating passing rate. Kasi talagang sinasabi ko, aral kayo maigi, because the moment you don't pass the AUSA exam, hindi namin kayo pwedeng i-recommend. No? And that will mean magre-retake ka, mag-aaral ka uli, magre-review ka uli. Okay? So, ganun lang po yung kasimple, no? Simple. Simple. Ganun kasimple po yung simple. Yun na lang, English na lang natin. Simple yung equation na yon. Okay? Aralin na maigi, prepare yourself, and then take the exam. If you pass, then you proceed to the practical. And then once you've done that, then we will now recommend you to DOH. Proudly recommend you to DOH. Ibig sabihin po noon, kampante na po kami na may papasan nyo po yung examination, kasi dumaan kayo sa talagang masusing pagsasanay at masusing evaluation. Okay? So, ayun lang po yung namin. Kaya, lagi naman pinalala ng mga estudyante na when you invest on the training, kailangan talaga seryosohin ninyo. Okay. Now, some of you might say, sir, baka mahirap. Yun nga, like yung naman ibabalik sa inyo, yung nanay ko na exam sa Samasas at the age of 60 plus, no, nung kanyang retirement age niya. Bakit naipasan niya naman? Hindi naman siya nagmamassage. Okay? Pero yun nga, inaral-aral niya. Kaya I love to share the story na yung nanay ko, during the time na nag-aaral po siya para sa licensure. Ito, tandaan niyo ha, anak ako ng nanay ko. Okay? I'm my mother's son. Oh. Yung tinanong ako ng nanay ko, anong gagawin ko anak pagka-retire ko? Sabi ko, Mi, kung gusto mo, pwede kang mag-licensure exam ng DOH. Pero what I told her after that, or what I added to that statement is, pero dapat mag-aral po kayo. Okay? So, nung sinabi ko yon, anong ginawa niya? Nung nag-aral nga siya, inaral niya. At yung pag-aaral na yon ay naglalagay na siya ng mga Manila paper, no, sa loob ng kanyang silid. Oh. Yun yung seryosong pag-aaral, hindi lang sa, 'di ba? Minsan kasi ay anak ko naman yung may-ari ng school eh. No? Anak ko naman yung mag-a-assess sa akin eh. Sigurado papasa ako noon. Ganon din nangyari sa mga kapatid ko, no? Yung isang kapatid, yung bunso namin LMT. Yung isang kapatid na kumukuha ng law ngayon, na naglolo, is LMT na rin, no? Tapos yung isang kapatid ngayon, yun nga, kabas din ninyo, mag-LMT din. No? Pero just the same, I told them to study. Okay? Kaya like yung sinasabi, kung wala akong favoritism sa pamilya ko, lalo na sa ibang tao, no? Because I want people to pass, and when they pass the exam ng DOH, marami din silang natutunan. Okay? Kaya that also explains bakit ako particular sa attendance. No? That's why I'm very particular with your attendance. And by the way, once in a while in your class, especially in your class, magbibigay ako ng oral tests, no? Oral test. That means I will be calling you, get your name, and I will try to have you explain some concepts or ideas. Bakit? Kasi yun yung bahagi ng oral and practical exam. No? So, that's why be ready whenever I might call you, and then mag-schedule ako. And sometimes I will not schedule. I will just get your name,
no? Meron akong card, bubunot ko. Sino mabunot, then you have to see me, and then online, syempre sa ating klase, and then be ready to answer yung mga drone questions din. Bunutin ko din. Kung ano yung matanong ko, mabunot ko, yun ang sasagutin ninyo. Okay? Why is that? Because that is part of your study and preparation para sa oral and practical. Okay? So yung part na to is the side tayo ng oral and practical side. Okay. So tuloy tayo sa ating slide presentation. Okay, so there you are. We're done with that actual. Ang sumunod naman ay pag-usapan natin yung vital signs taking. Vital signs taking is very, very important, and although hindi naman talaga siya nabibigyan ng ganong emphasis doon sa exam, pero once in a while yun yung isang ano ninyo ha, isang make or break ng inyong examination. And by the way, share ko din in the past, number one, pagka kayo ay nag-exam sa DOH, sa inyong oral practical exam, andali, hindi nyo pala nakikita na eh. Ayan, I'm sorry. Ayan. Ito yung slide na yon, yung vital signs taking natin. Kapag hindi nyo na perform na maayos, pwede kayo, diyan kayo i-course out ng inyong assessor. Yung sinabi ko rin pala kanina, kapag na-exam kayo at humarap kayo sa assessor, kulang yung gamit nyo. Kasi ano ba yung dapat dalhin? Dapat meron kayong linen, meron kayong towel, meron kayong BP apparatus, meron kayong thermometer, di ba? Meron kayong alcohol, tsaka oil. Yung gano'n, no? Towel, of course. Eh kung wala kayong, may kulang kayo sa gamit, eh yan po, isang dahilan po yan. No? Isang dahilan po. Kaya sinasabi ko lagi sa mga mag-exam, sabi ko, kunwari sa gabi, na-ready mo ng gamit mo, and then the following day, before you leave your home, kailangan i-check mo uli. Kasi kung may mga kasama ka sa bahay, may mga batang naglaro, hindi mo alam pala, pinaglaruan yung gamit mo. And then all along, you thought everything is in order. No? Everything is complete. Yung pala, ginalaw, hindi mo chinek na umaga bago umalis. Eh yun. That could be one ground for failing the exam, failure. No? Go-cross out kayo. Pero kung mabait-bait naman yung assessor, bibigyan kayo ng chance na manghiram kung may mahiraman kayong gamit. Kasi most likely lahat ng tao nandoon sa inyong examination at that time ay mag-exam, no? Unless kung ang makausap mo is someone na tapos na sa kanyang practical examination, and then generous naman siya magpahiram ng gamit kahit na hindi mo siya kakilala o hindi kanya kakilala, then praise God, no? Salamat, no? Meron kang magagamit. Pero kung wala kang magagamit, lo and behold, I am sorry to say, you will never ever pass the exam because your assessor will just crush you, put an X on your paper. That simple. That simple. Okay? So, ayun lang po yung aking ano dyan. So, here we are. Andito tayo ngayon. Although, as I said, this is just an introduction. And in the succeeding days, pag-usapan natin yung mga detalye hanggang doon sa pagkuha ng vital signs. And, ayun po. Since kayo ay under sa blended training program, when you say blended, meron kayong online, meron din kayong face-to-face. Uh, Yun, you will have the privilege na makita firsthand kung paano siya gagawin, but that will also give me a privilege to evaluate you personally. Yan. Okay? Yun yung tingin ko kagandahan ng face to face, no? Pagdating doon sa kasi kunwari sa ilang araw tuturo ko 'yon, and then isasama ko na rin yung inyong yung inyong evaluation. Kasi hindi naman ako pwedeng bumalik uli. Right now, I'm based here in Jensen. Hindi naman pwedeng bumalik uli para mag-conduct another day for your evaluation. So that would mean kung whenever I'm there in Manila, gagawin ko yung demonstration ng tinuro natin, and then at the end of the day, for that 1 week na stay ko dyan that would spend for your final oral practical evaluation. Okay. So ano yung gagamitin nyo sa draping? Number one, ang gagamitin nyo sa draping ay inyong towel. No? So ano palang ibig sabihin ng draping? What do you mean by draping? So draping is simply the process, no? The method of
two things. Number one, keeping your client warm. Number two, keeping your or maintaining the privacy of your client. Ibig sabihin po nun, ito po ginagamit para hindi po ma-expose unnecessarily yung mga maselang bahagi ng ating client. That is what draping is all about. Pero sa akin personally, ang draping goes beyond privacy, goes beyond keeping the client warm. Sa akin, ang pangatlo, privacy draping is also a means for me to determine how well you are as a therapist. No? Ibig sabihin nun, kailangan gawin natin na hindi, ang tawag nun, hindi burara. No? I'm sorry to use the term, no? Hindi burara sa paggamit ng towel. Ibig sabihin nun, mas seamless, malinis tingnan, no? Ika nga sa English, aesthetically beautiful, no? Maganda siyang tingnan, maganda yung ayos, ano niya. Kasi, yun na nga, no? Tulad nung nasabi ko sa inyo, I've been exposed sa mga spa some of the best spas in the world, no? In my visits doon sa Hong Kong, sa Thailand, and other mga areas, no? Kasi nung time na active pa yung ating Philippine Spa Association, madalas po may mga ganon. In fact, yung tawag doon parang Asia Pacific Wellness Forum, no? Yung Asia Pacific Wellness Forum ay nagmi-meet up yung mga bigwigs ng massage industry buong Asia at saka buong Pacific region at nagkakaroon ng sharing of ideas, no? Kaya ayun po, kaya yun yung napulot ko po roon. No? Pag sinabi mo kasing high-end, pag sinabi mong top-notch na spa, makikita mo doon even yung meticulous ang mga therapist doon sa details. And by the way, ayon nga sa Australian Spa Association, ang massage therapist has a keen. Ano ibig sabihin ng keen? Matalas na mata sa detalye, no? Kaya yun yung kaya yun ang ibig sabihin po no. Sa madali sabi, talagang very very particular doon sa pag-fold ng towel, no? Doon sa pag-unfold ng towel, no? And how it's being done doon sa ating client. Okay? So that's about draping and towel management, but as I said, this is just merely an introduction, and then in the next few days pag-usapan natin, no? Ipapakita ko po sa inyo paano yung gagawin yung towel na yan, paano gagawin yung draping na yan, no? In such a way na maging pleasing, no? Kasi during the oral practical examination, ang pinaka main player syempre ikaw na magpi-perform. Okay? Ang support actor mo o support staff, support actress mo, kung babae yung model mo, is yung model. But also critical in the equation is yung inyong assessor. Kaya ang akin laging tinuturo, kapag kayo nag-perform at whatever it is, basta kayo nag-perform sa harapan ng inyong assessor, yung consciousness ninyo is paano ba kaganda tingnan yung aking ginagawa sa harapan ng assessor. Ayan ha, hindi sa side mo. Kasi sa side mo, maaring maganda sa side mo, pero sa tingin ng assessor which is seated across, no, the table sa kabila, hindi maganda, then that will be a negative point. Kuha niyo po 'yon. Okay? Kaya ang tinuturo namin lagi is ito yung gawin nyo, ito yung gawin nyo, ito yung gawin nyo, sundin nyo na maigi yan. Why is that? Because for years nakita namin, pagka once yan ang sinunod ninyo, that means yun yung pugi points, no? Pugi points yan sa harapan ninyong assessor. Ayun, kasi alam namin yun na-experience namin na yun yung hinahanap-hanap ng yung assessor. Because, di ba, alam naman natin na ang goal natin sa exam is to pass the examination. Okay? So, ayun po. Yeah, we're done with the post-massage. And then, application, ito na sinabi natin kanina. And, ayun. Unless, may mga katanungan ba kayo? Do you have anything to ask about how we perform our massage application? Going back sa sinabi natin kanina, we have the 3 stages. Yung 3 stages na yan, yung 3 phases na yan. What are those? Pre-massage, massage proper, post-massage. Okay, so yun po yun. And then yung 5 basic strokes, tandaan nyo lagi, effleurage, pétrissage, friction, tapotment, and vibration. Now, kung kayo po ay mahilig magbasa,
no? And lalo na kung mga aklat about massage, kung kayo ay na-encounter nyo po yung may isang aklat sa US na very very popular. It's about parang basta ganun kakapal yung libro na yan na it's about massage. Nakalimutan ko na yung pamagat niya. Ang author niyan ay si Susan Salvo. Now, si Susan Salvo, ang kanyang strokes ng ang kanyang arrangement ng 5 strokes are the following. Ano yung una? Una niyang ginawa is, I think, hindi ko lang alam kung siya yung nagpaano nito nagpa IPO, no? Pag sinabi IPO, nagpa intellectual property. Ang sabi niya, ang stages of massage are as follows. Number one, effleurage, pétrissage, friction, taputment, and vibration. Baliktad. Vibration and then taputment. Okay. So yun po yung order po nun. Kaya sa DOH, magtataka kayo, bakit binaliktad? Bakit sa DOH, effleurage, pétrissage, friction, taputment, and then vibration? Okay. So I guess I have the answer. Kasi pagka sinunod mo yung hinuli mo si tapotment sa totoong application, mas logical nga na ihuli mo yung tapotment kasi yun yung ika nga pampagising natin, di ba? Yun po yun eh. Pero sa DOH, wag niyong gagawin yung mahuhuli ang tapotment. Kasi ang sabi ng DOH, naka-copyright na yung procedure na yan. Di ba? Malalaman kay ni Susan Salvo to. Parang hindi naman, di ba? Pero just the same, yun na lang susundin nyo ha. Effleurage, pétrissage, friction, taputment, and then vibration. Yun po yung pinaka-order po ng presentation. Okay, balik tayo po doon. Do you have any clarification or anything you would like to get yourself familiar with or clarified with? Richard, okay na yon? Malinaw? Oh, sige, salamat. What about si Myla? Myla, okay na? Malinaw na sa iyo yung ating discussion? Wala akong narinig kay Myla. Naka-mute ka sandali ah. Oh yeah, go ahead Myla. Hello. Nagsa-choppy, nawawala, wala. Okay. So, kung wala na po, maraming salamat and I would like to remind each and everyone na medyo, I think kulang pa yun nakapag-enroll in the list that was given to me by Baby. It was 13, pero I think somewhere there about sa 8 pa lang po, no, nakikita ko na nag-enroll. So, just the same ha, tulad na sinasabi ko po, number one, I will be giving you random evaluation no sa quiz. I will do ano yan. Kaya ready po kayo pag tinawag, you don't have an excuse to say, "Sir, hindi ako ready." No? That's the reason why. And also when I ask the evaluation, this is a graded recitation ha. Graded recitation ito. So whenever I do a graded recitation, you make sure you appear and I can see your video. Okay, ganun po 'yon ha. Tapos itatanong kita about sa mga discussion. Wala naman ako itatanong na personal. Huwag kayong mag-alala. No, it's all about the topic that we have discussed previously. Okay? So, ayun. Maraming salamat for those who were able to take your unit test. Maraming salamat. And then asahan nyo po na o i-check nyo po yung email. Pag lumabas po doon, well and good. Pag hindi lumabas sa inyong email yung result na inyong quiz, then you have to let me know. Ibig sabihin, baka hindi ko na tawag noon, hindi ko na natagal na maayos na ganun ang system, no? Kasi every time mayroon akong binibigay na quiz, marami tayong ginagawa doon para you to make sure na matatanggap ninyo yung mga quizzes na yan. Okay? So maraming salamat. And Ma'am Baby, meron kang i-add before we go? Do you have any announcement to say? Yun po, regarding po sir dun sa nag-enroll, may dalawa po kasing nag-enroll pero nag-ano po kasi sila na ibigay ko na lang po sa inyo mamaya yung final list po talaga, sir.
Kasi yung may dalawa lang Ah, pong napasamang nag-enroll, kaya lang po hindi po kasi sila pwede. Hindi po ano dun sa so, schedule po. Kaya ano po, pinalitan ko. Ano ko na lang po okay. sa inyo, sir, isend ko na lang po sa messenger po kung sino-sino po yun. Okay, sige po. So, yun nga, basta ang arrangement natin 13. Tama tama 'yun, no? Yes po. 13 yung Opo, ating 13 po. oh, 13 heads tayo, and then ano ko na lang din, paki-follow up mo na sa sa finance ninyo yung ating yung Ay, down opo. payment, no? Opo. Yun naman sinabi ni Ma'am Opo. Mickey. Opo. 50% daw yata. Okay, sige, Yes po. maraming salamat then. I'll keep you posted. See you tomorrow. God bless. Arigato. Thank you Bye. po. Bye po. Salamat. Okay.